Sa moto nga gusto niya nga magkita mi sa usa ka hotel. Nakapamalikas jud ko ato nga tay. Ug ako siyang giingnan nga Sir Joel, madara man siguro nato ni istorya. Ayaw lang ng hotel po. Please lang sir, maluoy ka na ako. Daghan pa kog pangandoy. Unta makonsensya ka. Pero may reply ra siya katawa. Ug ako siyang giingnan, sir, kabalo ka nga dugay biakay ko kita og trabaho. Mao nang ayaw intawon ipagkait sa kuani. Dan mitubag siya nga, ikaw raman ang di makikita na ako. Dinner lang biyaon tata. Sa moto, nga nisugot na lang jud ko nga makig-dinner niya. Pag-abot na ko didto, nana siya sa table nga naghulat. Mura jud kog itoy ato nga tay. Dayon bag-o pa pud siya nakauli. Ug nangitag kalingawan, mao nang murag action kog kabalaka sa iyang giingon. Nangutana pa siya kung asa mga bar. Anyways, background lang gamay ni Joel. Taason siya, moreno. Ambot kong gwapo ba nga kung makita kay kamanyakan man niya. Dato man di ay iyahang pamilya. Sa moto, nga paghuman mo kaon ingon siya nga, dari na lang ko sa hotel pahulay. Ubani ko derebe, mingaw man. Mitubag ko niya, nga sir, kung gusto kag chicks na ako'y ihatag di mo. Tubag siya nga, ikaw man ako ang gusto. Ug ako siyang giingnan, nga dili ka magmahay sir. Perfect yun eh. Then mitubag siya, nga imuha mang tingog ang ako ang gustong madunggan sa kwarto. Tubag ko nga, ayaw pod ana sir. Medyo kahilakon ako. Ug ako siyang giingnan, nga ayaw pod ana sir eh. Tarong biata nga nag-istorya. Kung gusto kag mga chicks, na ay daghan dito. Gialam-alaman na lang gyud nako siya. Dili nako kaikyas ani nga sitwasyon. Kaysa ibulgar niya ang ako ang sikreto. Mitubag ra siya, ikaw bahala. Sumoto nga nangadto mi sa usa ka bar. Te naa siya'y ka table. Duha ka babae. Ang palakaw nako kay ig-agaw mini. Pero hasta pa jud ka chicks oy. Nalupigan man ako ang long straight hair. Plano gyud nako kung malingaw na siya, kay biyaanan nako. Kaysa kami ang magkuyog padulong sa hotel. Sige siyag paniplat nako, ug ako kay sige pug kog smile. Taas ilong tawhana, og gamay og lips. Dayon hubog-hubog na siya. Hikap-hikap ng mga girls siyang braso, abaga og dughan. Wa may moves tawhana. Kuyaw. Ni-action og kiss ang bae pero muatras man noon. Kawik ba ani niya mohubog. Ang mga chicks kay sige nagpaniplat siyang packet nga nay wallet. Murag na bala ka man hinuon ko. Unyag kwaon iyang wallet. Damiana siya sa kuha, nga riya, nalipong nako. Ayaw ko biyahe. Mitubag ko nga, dili lagi. Ansa man, i-take home na to ni isa. Mi-smile arase. Sa moto nga nanguli mi nga ga-taxi kaya ang driver nalipong na. Ako si Joel ang iyahang chicks ako ang gidalaw gapel. Tapad ko sa driver og sila sa girls kay nasa likod. Ang babae kay chancing na kayo. Halos mohikap na siya. Ug si Joel mura nakatulog. Pag-abot sa hotel na nanghid na kong muli. Pero dili siya masugot. Unsa man, mag-audience ko nila. Naunsa. Mao nang ako na lang tong giingnan ang girl nga siya na'y bahala sa akong ig-agaw. Dayon miuli nako. Pag uli nako, nagkatawa ko sa ko ang gibuhat. Tagam, manyak man. Maayo to kay hanggang umaga ang ligaya. Syarog di siya mabuhong ato. Sa moto nga 3 days ko nga wa na ko niya sa muka. Thank you Lord kayo. Naara daytoy tambal ang iyahang kawagan. Pero nanawag na pud siya sa kuha.
Nangutana siya nagunsa ko ug kung aha ko. Unya ato nga time wala ko'y gibuhat og naara ko sa boarding house. Mo nang nangimbitar na pud siya nga manglaag daw migbalik ato nga bar. Bigaon jud kayon tawhana ba. As usual na ako'y gipa-table niya ug ako mura nagyaya niya. Pero yes na lang. At least lingaw na kayo siya. Pero karon nga gabi wala nagahubog. Tagam siguro. Ingon ana permi ang scene kung adto mig bar. Usahay mag-akbo na lang ko sa table kay katulgo na. Dala na lang ko danog jacket kay tugnaw. Then sa ikatulo nga higayon nato, wa na siya nag-take home. So kami na lang duha ang nanguli. Then pag-abot na masauta, mingon siya sa kuha nga sulod sa dari sa kwarto. Mitubag ko nga, mauli na ko Joel. Og kalit niyang gihawiran ng ako ang bukton. Ug ingon siya, ngayaw na ko to. Padulong pa lang ka, pauli na ko. Ayaw ko himo og tiko. Kabalo kong gilingaw ra ko nimo. Sumoto nga wala o kalihok ug ako siyang giingnan nga abi ko man og gusto kag lingaw. Tubag siya nga, ikaw ako ang gusto. Sunod di nakakawala na ako. To think dili siya hubog ha. Mahadlok na kayo ko niya. Nangurog ko nga ning uli. Usaon naman nako ng tawhana eh. Lami na kay isumbong pero mabulabog ako ang pamilya. Wala jud ko katulog ug sa tinuod lang namayat jud ko ato. Nabilar ko permi. Problema nga wala ako kabalo kung naa pa ba'y solusyon. Pero naapoy nanguyab na ako. Pero wa ko'y gusto ba't sigig pa ulit. Pero dili na ako ginapansin. Motong naka-idea ko nga para undangan akong Joel. Akong giingnan ang nanguyab nako nga si Ken nga mosundo nako. Sumono to nga nag-duty ko dahil ni text na pod si Joel nga naa siya sa gawas. So akong gihimo kay nitawag ko ni Ken nga sundoon para ipakita niya ba nga naay laki og dapat di na siya magsinamo. Pagawas na ko na si Ken. Dayon lakaw dayon me. Wala na ko'y lingi sa palibot ug ay know nga gapark ra siya sa atbang. Taod-taod ni text siya sa kuha ug nangutana siya kung kinsa tong lakihan. Dayon gihadlok na pud ko niya nga ibulabog niya ang ako ang sikreto. Ug iyahan na pud kong gipaadto sa hotel. Sa muka lagi. Di na ko kabalo unsaon siya. Gisumhan akong pakisama ana niya pa. Pagkuman nga gihatod ko ni Ken, ni adto din ko sa hotel. Galagot na yun ko. Pagsulod na ko sa iyang room, gilaktay na ko diretso. Dahil ning lingkod siya sa bed. O ako siyang gipangutana kung unsa iyahang gusto. Ako siyang giingnan nga unsa judi ay gusto nimo. Tubag diha. Imuha kong gi-blackmail. Unsa man karon? Patiya na lang ko Joel. Kani mo ang gusto. Dayon gihubo nako ako ang blouse. Ug ingon siya nga isuot nagbalik. Dayon iya akong giduol ug ingon siya nga ako ara kareya. Kuaa imuhang mga gamit sa imuhang gisakan ug ingna nga mohawa na ka. Nangutana ko niya kung ngano man. Tubag siya nga nag-abang kog apartment dere. Didto naka magpuyo. Nitubag ko nga, Joel please, maluoy ka na ko. Tubag siya nga, unsa? Dili ka. Sa motong wala no ko'y nabuhat ug sa akong katanga, nisugot pud ko. Tungod pud na sa kahadlok nako nga mahibal-an sa kong pamilya. Motong mikuyog na lang jud ko niya. Pero, mas problema man di ay nga nikuyog ko niya. Siyang apartment kay okay man. Dako og limpyo. Pero isa ra may kwarto. Unang gabi pa lang nako dito. Iyahaden ko ang gilabtan. Sakit kayo na hunaon. Nga gihatag nako sa lalaki nga dili ko gugmaan. Gihimo ko niyang parausan.
Mulag siya sa mga bar, mo gamit o mga babae. Man pag uli, kay ako na pod iyahang babuyon. Sa kaimpyerno sa kong kahimtang, wala ko nagsaba bisan kinsa. I know nga makawala ra ko ani nga sitwasyon. Mo na'y perme na akong yuna-una. Total kay guba na kayo kong pagkababae. Padayonon ko na lang. Taman makalarga siya balik. Pero kung sa gamit, sa kwarta o pagkaon, bongga jud nun kaayo. Tagaan ko niya kwarta para sa kong needs o para sa kong family. Pero dili jud unta na ako ginadawa. Kaya wa siya kuyap eh. Kaihang kwarta silbi bayad niya sa kuang serbisyo. Ampo lang yun na ako perme nga dili unta ko maburos. Sa kaproblemado na ko usahay makunahuna na kog pakamatay. Pero kada magkuha na kog blade o pisi, perme mahunong kay moabot siya galit. Hambot nga no pud ka. Ug kung magkuyog man gani mi ana niya nga manlakaw, umaksyon na siya gahawid sa akong kamot, iwakali dyan ako. Huwag ako siyang ingnon nga di na kinahanglan nga mag-pretend ka. Akong serbisyo kay taman ra sa apartment. Wala rin po siya reaction ana. Magsunod ra ko niya permi. Kay maglagot sud ko. Dili mi uya. No need anang pa-sweet-sweet. Dayon natoy one time na ako'y dalaw. Dili siya kagamit sa ko. Sa akong kakurat, nagdala siya og bayi. Ambot asa to gikan nga bayi. Sa kusina ra gyud ko gatambay. Nihapit pang bayi og ninom og tubig dayon ingon na nga ayaw ka balaka kay way nahitabo na mo. Aha ka jud. Sumoto nga sa kudugayan na manhit ako. Dili na ako ang babae nga gusto makatabang sa pamilya ug maka-explore ug makatigom para sa akong future. Wala na ko'y gana sa kinabuhi. O isa kaadlaw ana, gitagaan ko niya ATM. Nangutan ako niya kung para asa ni. Ingon siya nga para daw sa ko. Huwag ako siyang gingnan. Ngano Joel, kabalo ka nga mas gasto pa ang pag-blackmail ni Monaco kaysa manguyab kag pulo ka po. Hinoon bisan kinsa raman imuhang gamiton. Ako na lang ning igasto pagpa-check up ug pasin na takdan na kog sakit nimo. Pero milakaw ra siya diretso. Kadugayan na curious ko kung unsa gay background ani niya. Iyang papaday sa una, counselor sa ilahang lungsod. Ug na siya tulo ka gisuon. Dato judi ay sila. Kay kani si Joel na anay balay dito. Ug ang iyahang mga igsuon kay professional tan. Then milabay ang mga adlaw, ningon siya sa kuha, nga hapit na ko mulakaw re. Mitubag ko nga, sumuuli na jud ko. Then miingon siya nga, sa sige na tog dulog, wala yun kay na feel nga love para na ako. Mitubag ko nga, unsay love? Blackmail ni Joel. Kriminal ka. Kabalo ka na. Tubag rapod siya nga, sige Rhea, kung may gusto nimo, ipapriso ko. Mitubag ko nga, nonsense Joel. Humanan ako nimo og himog baboy. Guba na kayo ko. Hugaw na kayo ko. Basta iniglakaw nimo, humana ato ang sabot. Kung i-blackmail gihapon ko nimo, kana jud Joel. Di nakakaikyas yun. Bahala nagmahibalan sa kong pamilya, ilang tita ug sa tibok lungsod. Wala na ko'y lapot. Patyo na nako ako ang kaugalingon. So after ato nga istorya, wala na ko niyang gigamit. Hantod sa milakaw siya. Ako kay mibalik na ko sa boarding house ug nakalingkawas sa impyerno. Ato nga time, trabaho ra gyud akong lingaw ug nakabantay ko nga 1 month na kapin nga wala ko gidugo.